At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. hinamon ni unbeaten Cebuana boxing prospect Arvin John AJ Pasiones ang former World Boxing Association o WBA Gold Light Flyweight Champion na si Eric Rosa ng Dominican Republic para sa isang world title clash. Napalakas ng katutubo ng Barangay Santa Cruz, Cebu City na si Pasiones ang kanyang tsansa para sa isang titulo pagkatapos ang kumbinsidong unanimous decision na panalo laban kay Chinese contender Xiang Li nitong Disyembre 26 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Naging dominante ang 19 anyos sa lahat ng 12 rounds na naging kanyang ikatlong panalo na umabot ng 12 rounds. Sa isang interview pagkatapos ng kanyang laban, sinabi ng WBA World Light Flyweight No. 2 na si Pasiones na bibigyan niya ng matinding laban si Rosa. Lahat ng mga hurado ay pumabor kay Pasiones na may 119-109, 119-109 at 120-108 para sa unanimous decision win at napalawig ang kanyang undefeated record sa 10 panalo kasama na ang 5 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala si Philippine Men's National Football Team head coach Albert Capellas sa kanyang mga players kahit 3 buwan pa lamang niyang hinawakan ang koponan. Minandohan ng 57 anyos na Espanyol ang Nationals sa Merdeka Cup noong Setyembre at sinundan ito ng pagbabalik ng koponan sa Kings Cup sa Oktubre bago ginabayan ang squad sa pagpapatuloy ng semifinals ng 2024 Mitsubishi Electric Cup Asian Championship. Doon ay kasalukuyang pasok ang Pilipinas sa semifinals sa ikalima nilang pagkakataon pagkatapos manalo sa isa sa 2-leg series nila laban sa Thailand 2-1 para malasap ang una nilang panalo simula pa noong 1972 sa laban na ginanap noong Biyernes sa Rizal Memorial Stadium. Naniniwala si Capellas na dahil sa panalo, malaki ang kumpiyansa ng kanyang mga players na kaya nila muling manalo sa ikalawan nilang pagtatapat at makakapasok sila sa kanilang unang championship na posibleng kalaban ang Vietnam na nangunguna na sa kanilang semifinals showdown laban sa Singapore. Gaganapin ang leg 2 ng semifinals sa araw ng Lunes sa home court naman sa Bangkok, Thailand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Winakasan ng koponan ni Matthew Wright na Kawasaki Brave Thunders ang kanilang 10 magkakasunod na pagkatalo pagkatapos talunin ang Ibaraki Robots 82-74 sa larong ginanap sa Kawasaki Todoroki Arena. Nakalikom si Wright ng 16 na puntos at 6 na assists para tulungan ang Brave Thunders na kunin ang kanilang unang panalo sa 2024-2025 B-League season simula pa noong Nobyembre 10 kung kailan nila tinalo ang Kyoto 91-82. Kasalukuyang may 5-20 record ang Kawasaki sa torneo. Matagumpay din ang koponan ng Nagasaki Velka na dinomina ang Sendai 89ers 79-66 sa laban na ginanap sa Kamei Arena, Sendai. Naglaro ng 13 minuto ang Gilas Pilipinas Center na si AJ Edu sa panalo kung saan nakagawa ito ng 4 na puntos, 1 rebound, 1 assist at 2 tapal para pagandahin ang record ng Nagasaki sa 13-12. Subalit hindi naging mapalad ang koponan ng ilang Filipino imports. Bigo si Kiefer Ravena at ang Yokohama B Corsairs 84-80 laban sa San N Neo Phoenix kahit sa magandang performance ng dating Ateneo Eagle na may 15 puntos at 4 na assist. Dahil sa talo ay bumagsak sila sa 9-16
sa season. Samantala, nalimitahan si Dwight Ramos sa 4 na puntos sa pagkatalo ng Livanga Hokkaido 86-69 sa Seahorses Mikawa. Nalimitahan din sa 5 assist ang Gilas Pilipinas standout sa 18 minutong paglalaro at naging 9-16 din ang kanilang kartada. Tinalo naman ng Akita Northern Happinets ang koponan ni Ray Parks Jr. na Osaka Evesa 85-73 kung saan nakagawa ang dating Gilas guard ng 10 puntos. Ito na ang ikalawang sunod-sunod na pagkatalo ng Osaka para sa 13-12 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.